Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen. Sa tulong nito kami naway pagindapating makasapit sa banal na bundok na si Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang kapanahunan ni Akas, na anak ni Hotam, at apo naman ni Osias, na hari ng Huda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Ramalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambayanan ni David ang balitang nagkasundo na ang Syria at Israel. Kaya't ang hari, gayon din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animoy mga punong kahoy na iniuugoy ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaías, isama mo ang iyong anak na si Sear-Hasub at salubungin ninyo si Akas. Matatagpuan niyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas at sa daang patungo sa bilaran ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin ng Syria at ng anak ni Remalias. Ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok ngunit di nagdidingas. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias. At kanilang sinabi, lusubin natin ang Huda, pasukuin natin at sakupin, papaghariin natin doon ang anak ni Tabeel. Akong Panginoon ang nagsasabing, hindi na ito mauulit, pagkat ang Syria'y mahina pa sa Damasco, na punong lungsod niya, at ang Damasco'y mas mahina kay Haring Rezin. Ang Israel naman, mawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lungsod. At ang Samaria ay hindi lalakas kaysa kay Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kaniyang banal na lungsod.
Dakila ang poon, dapat pupurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Bundok sa halaga ng galak ng ungdulot. Sa lahat ng bansa nitong sang sinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Siyon. Sila'y nagulat nang ika'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang nakakatulad ng pangamba nila ay ang pagluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay, kanyang winawasak ang naglalakihang barkong naglalayag. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Magsitayo na po ang lahat. Lahat ang tinig ng Panginoon sa loob ng aking ako. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga Tiro at taga Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Napakahalaga po palang manatiling nananalig sa Diyos. Ayon sa unang pagbasa, kapahamakan ang kasunod ng hindi pananalig sa Diyos. Kawawa, ayon naman sa Ebanghelyo.
Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Bethsaida. Pati na ang Kapernaum. Mas masahol pa pala sila kaysa sa Sodom at Gomora. Higit daw na mabigat ang ipaparusa sa Corazin, sa Bethsaida, at sa Kapernaum kaysa sa Sodom at Gomora. Ang problema po kasi nila ay hindi naman kapalpakan, kundi ang kawalan ng pagkilala sa kanilang kapalpakang maniwala. Yun po kasing kawalan ng pagkilala sa kakulangan ng paniniwala sa Diyos ay tuluyang pagbabaliwala sa Diyos. Hindi ko po alam kung ano ang pagkarinig ninyo sa sinabi ni Jesus. Pero ang dating po nito sa akin ay empathic. Ang dating nito sa akin ay parang ganito, kahabag-habag kayo. Kawawa kayo. Hindi po ito yung bahala ka na sa buhay mong tipo ng paninisi. Ito po yung kawawa naman kayong tipo ng panunumbat. Napakalaki po ng kaibahan ng dalawa, ng paninisi at panunumbat. Ang una po ay kumukondena, yung paninisi. Bahala ka na sa buhay mo. Ginawa ko ng lahat, ayaw mo. Parang ganon. Pero yung pong panunumbat, sayang naman ang effort ko. Hindi mo pa na-recognize. Ginawa mo rin sana ang iyong bahagi. Parang ganon. May halong habag. In fairness naman sa mga taga-Corazin, Bethsaida at Kapernaum, hindi naman talaga madaling aminin ang pagkakamali gaya ng nabanggit natin kahapon. Lalo na kung pakiramdam mo ay ikaw ang tama. Pero kung e-entertainin po lamang nila na baka nga naman nagkamali sila, ay di matatanggap din sana nila ang kanilang pagkakamali at magkakaroon ng puwang para sa pagiging tama. Kung i-appropriate po natin dito sa ating sarili, parang nangangailangan ng kaunting kapakumbabaan para ma-correct tayo. At pag tayo ay natutong tumanggap ng pagkakamali, kakikitaan tayo ng mga katangiang makadiyos, godly traits sa ating sarili. Tulad ng gaya ng nabanggit na natin, pagpapakumbaba, kababaang loob, at integridad. At siguro kasunod na rin noon, yung pagbubuo o pagbawi ng ating kredibilidad. May kakayahan po kasi ang mga katangiang ito na hubugin ang ating pag-uugali at ibalik ang maayos nating samahan. Papalpak at papalpak pa rin naman tayo. Pero hindi po tayo kayang wasakin ng pagkakamali. Kung paanong hindi rin naman tayo nito maitatakda sa ating kinabukasan. So yung pagkakamali natin, hindi tayo kayang wasakin. Mahina tayo, okay. Pero pag na-recognize natin yung ating kahinaan, magsisimula doon yung ating kalakasan. At yung pagkakamali natin, hindi tayo determined ng ating pagkakamali. Gaya nung naikwento natin sa inyo kahapon tungkol doon sa mag-asawang nag-away. Alam niyo ang sisira sa atin, hindi yung pagkakamali. Ang sisira sa atin ay ang hindi natin pagtanggap sa ating pagkakamali. Minamahal kong mga kapatid, sino-sino po kaya ang mga ghosted na sa ating buhay dahil sa hindi natin matanggap
na pagkakamali. Ano po kaya ang napakalaki nating pagkakamali sa isa't isa na sukat humantong sa pinakamalupit na pwede nating ipataw sa isa't isa? Ang indifference. Sa misang ito, mga kapatid, mabuti siguro kung masuri natin ang ating konsyensya. Ano yung mga kailangan nating lunukin? Ano yung mga kailangan nating aminin at tanggapin sa ating sarili? Kasi may mga mas mahalaga pa po kaysa sa pagiging tama, lagi. At sa pagsisigurado na alam ng iba na ikaw ay tama. Kung minsan, maigi pang mag-cut ng corners. Alam niyo yung mag-cut ng corners? Nakikita ko ito lagi dito sa atin, sa Maynila, at doon sa amin sa Cavite. Pag merong gasolinahan sa isang kanto, yung mga sasakyan, hindi na tumutuloy doon sa mismong kanto. Lumilihis na sila, dumadaan sila sa gasolinahan, papunta doon sa pupuntahan nila. Kinakat nila ang corner. Mali yun, Pero kung minsan, mas maigi pang gawin iyon kaysa sa palaging panatilihing sharp ang corner. Sa ating sarili, ang pinakamatatalas nating corner yung ating mga siko. Sa paglalakbay natin, kahit dyan sa pakikipagsiksikan ninyo bago kayo makapasok, minsan, kailangang magparaya. Baka may nagmamadali, gustong makapasok agad. Kaysa naman balyahin mo. Baka bumagsak pa, ay mahina. Diba? Matilos kasi ang siko natin. Matulis ang siko natin. At sa kagustuhan nating marating yung ating gustong puntahan, nakikipagbalyahan tayo. Mas matilos ang siko mo, mas malaki ang chances mo na makarating sa iyong pupuntahan. Pero mas marami ang chances mo din na makapangbalya ng kapwa-tao. Sa misang ito, mga kapatid, nawa ay maturuan tayo ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na sa halip na mang-intimidate ng kapwa, ay maawa sana, umunawa. At kung kinakailangan na pumasok sa isang kompromisong hindi naman mapapasakripisyo ang sarili mong mga pagpapahalaga at prinsipyo. Kaunting pagbibigay, kaunting isod lang, kaunting pasensya. At yung awang yun, kahit mai-express natin yun sa paraang panunumbat, ay okay lang. Dahil gaya ng nabanggit natin kanina, ang panunumbat sa paraang ginawa ni Jesus ay emphatic, may habag at motivated ng pagmamahal, hindi paninisi. Pero matutunan dinawa nating gawin ito ng punong-puno ng pangunawa. Gabayan nawa tayo ng Espiritu Santo sa pagsasaayos ng ating mga ugnayan. Ito rin nawa ang patibayin ng banal na Eucharistia. Maturuan nawa tayo ng mahal na Birheng Maria, Reyna at Mutya ng Carmelo, na isaloob ang lahat ng ito at hindi magsukli ng kapareho. Mahal na poong Jesus Nazareno, pagbuklurin niyo po kami. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama habang pinararangalan natin si Maria, ang Birhen ng Carmelo. At sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Tayo naway magbahagi ng pananampalataya
ni Maria at sundin ang kalooban ng Diyos ng may kagalakan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang simbahan, naway lukuban ng banal na espiritu at punuin ito ng pagsunod at pananampalataya at pamumunga ng mabuting gawa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Kung paanong naging tirahan ng salita ang katawan ni Maria, naway pangarangalan din natin ang ating mga sariling katawan bilang templo ng banal na espiritu. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang ating buhay, naway ilaan natin sa pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway makatagpo kay Maria ng isang buhay ng kanlungan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ama naming nasa langit, ipadala mo sa amin ngayon ng banal na Espiritu upang marinig namin ng may pananampalataya ang iyong salita at tuparin ito sa aming buhay. Pagkalooban mo kami ng mga pusong nalulugod at sumusunod sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magpo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahai kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa ating mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paggunita namin sa bahal na Birhen, hinihiling po namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapunuan, upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang mahal na Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Reyna at Mutya ng Carmelo, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan,
sakit